Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Ito, sa mainit na issue ngayon ng China, itong si Robin Hood Padilla nagbanta, nanakot. Sabi niya, kayong mga naghahanap ng gulo sa China, ang tunay na pro-China dahil sa mga ginagawa ninyo, baka sa sobrang visit at pikon sa inyo ay mapilitan silang pasukin tayo. Ayan. Ang tanong, totoo ba ang pananakot ni Padilla na pag napikon daw sa atin ng China, baka pasukin na tayo, sakupin na tayo, ha? I-occupy na ang bansa natin. Kumbaga, ah, na-visit daw sa atin ng China. Actually, yan yung paboritong linya ng mga DDS. Sa ginagawa daw natin sa China, ginagalit natin ang China, baka sakupin na tayo. Anong tingin niyo diyan? Ah, masasabi niyo diyan? Robin, sagot sa'yo ni Archimedes, baka pasukin, sakupin ang tumbong mo. Robin, mga kabunyog, unang-una, hindi ito nakakaalam talaga ng history si Robin Hood Padilla. Mayroong term ngayon sa history, mayroong term ngayon sa political science, social science, sa world history, tayo ngayon ay nasa panahon na ng tinatawag na neo-colonialism. Ewan ko kung kung naituro dito kay Robin yan. Kung hindi man, dapat maturuan siya ng ng nag-a-advise sa kanya. Turuan siya sa tinatawag na term na neo-colonialism. Neo, ibig sabihin new. O Robin, kung nanonood ka, ewan ko kung nanonood, baka hindi naman to nanonood sa atin. Kung mayroon ditong DDS, nandito ba si Argo? Wala si Argo. Pwede niya sanang i-forward ito kay Robin Padilla. Libreng libreng lecture. Nung mga panahon, ang kolonyalism noon o pananakop, talagang ino-occupy ang bansa at talagang sinasakop. Halimbawa, yung pananakop sa atin ng Espanya, ng mga Espanyol, kolonyalismong Espanyol ang tawag doon, Spanish colonialism. Yung panahon naman ng Amerikano, imperialism yun, pero kolonyalism pa rin yun. Ay di ba? Sinakop tayo ng Amerikano, pagkasakop sa atin, nandito sila. Sila yung nandun sa Malacanang, mayroong bandila ng Amerika, may mga opisyal ng Amerikano dito. May American Governor General. Nung una, mga military Governor General, sumunod civil Governor General. Hindi, civil governor. Nung una, military governor. Nung bandang huli, kaya nga yung mga kalye natin dito, halimbawa yung Morphy, si Frank Morphy yan, dating governor general yan ng Amerika sa Pilipinas. Si Francis Burton Harrison, kaya mayroon tayong Harrison. Yan yung mga Pero ang panahon ngayon, hindi na direktang pananakop eh. Mahirap na sa mga makapangyarihang bansa, sa mga superpowers na sumakop ng bansa. Kapag inoccupy nila ang bansa, mag-i-istasyon sila doon ng malaking tropa nila, puwersa, tapos madidrain ang resources nila, nakakapagod. Yan ang ginawa ng US sa Afghanistan. Kaya nga sa bandang huli, umalis na sila eh. Kaya nga ang Venezuela, di ba? Kinuha nila si Maduro. Nung una ang sabi ni Trump, papasok na ang Amerika, sasakupin na ang Venezuela. Hindi naman nila ginawa. Bakit? Hindi naman ganun kadali eh. Ang panahon ng direktang pananakop, yung tinatawag na kolonyalismo, lipas na yan. Kumbaga ngayon, ang bagong paraan ng pananakop, neo-colonialism na. Ibig sabihin, hindi na kailangan na ikaw mismo ang magpapatakbo ng gobyerno doon. Ang importante, ang gobyerno dyan, hawak mo. Kaysa sa, halimbawa, panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, hawak ng China si Duterte. Yun ang neo-colonialismo. Ibig sabihin, kahit hindi mo naman sakop ang bansa, hindi mo kailangang occupyin, basta't hawak mo ang presidente dyan, sunod-sunuran yan sa'yo, okay na yan. Nasiserve din naman yung interest at purpose mo. Ang tawag doon, neo-colonialismo.
Ang bagong tipo ngayon ng kolonyalismo, hindi na yung old type. Neo na. Ginagamit na ng mga makapangyarihang bansa, mga imperialistang bansa, ang mga treaties, agreements, yung mga treaties sa mga tratado, ang importante yung mga treaties pabor sa kanila. Dihado yung mga bansang maliliit tulad natin. Ang importante, ang presidente ng bansa, hawak nila sa liig. Hindi kinakailangan sila mismo ang magpatakbo ng bansa. Kaya yung sinasabi ni Robin, papasok dito ang China. Unang-una, pag ginawa ng China yan, ikukundi na sila ng mga bansa sa mundo. Hindi na siya magiging karespe-respetong bansa. Kasi ang gusto ng China, kumpetensyahin ang US bilang world power. Ngayon, pag world power ka, kailangan ipapakita mo na hindi ka na nanakop ng bansa. Kasi pag nanakop ka ng bansa, ikukundi na ka. Katulad ng ginawa ng tingnan nyo yung nangyari sa Russia. Ay di ba kinundi na ng international community? Bakit? Kasi sinakop ng Russia ang Ukraine. So ibig sabihin sa atin, ang gagawin talaga ng China, pakinabangan ang West Philippine Sea. Pero yung pupunta ang China dito, parang katulad ng ginawa ng Hapon noon, hindi na gagawin ng China yan. Yung katulad ng ginawa ng Hapon noon, nasasakupin tayo, i-occupy tayo, magtatayo sila ng gobyerno dito. Tingnan nyo yung nangyari sa Hapon noon. Overstretch ang Japan noon. Sinakop ng Hapon ang Malaya, ang Burma, ang India. Na overstretch ang Hapon noon. Hindi niya naman kayang i-hold kasi magkakaroon din diyan ng resistance. Pag sinakop tayo ng China, ay lalaban ang mga Pilipino. Bubuo na naman uli ng mga gerilya. Pag bumuo tayo ng gerilya, lulusobin natin ang China dito, yung mga Chinese forces, laging magiging problema ng China yan. Magiging sakit ng ulo nila yan. Maraming mamamatay na Chinese dito. Ang magiging magiging problema ngayon, kukontrahin sila ngayon ng mamamayang ng Chinese people. Kasi sasabihin ng Chinese people, bakit kasi natin sinakop yan? So ibig sabihin, hindi yan nakikita ni Robin Hood Padilla. Tinatakot lang tayo niyan. Ang totoo niyan, yung ganyang mga pananakot, sila kasi pro-China sila, gusto nila matakot tayo. Huwag tayong mag-criticize sa China sa ginagawa nito kasi nakakatakot, baka sakupin tayo. Yun ang mga ginagawa niya nila Robin Padilla. Kaya ayan mga kabunyog. Ewan ko dito. Naging senador, hindi niya ba alam ngayon? Ang panahon ngayon, neo-colonialism. Robin, i-research mo yan, neo-colonialism. Ang neo-colonialism bagong forma ng kolonyalismo, hindi na yung direct, hindi na yung tuwirang sinasakop ang bansa. Kontrolin mo na lang, hawakan mo yung presidente dyan, kontrolin mo, mga treaties, yan yun. Ewan ko kung ito. Ewan ko kasi bakit naging senador ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.